If I get off this line, you ain't gonna make it out the door, and I'm gonna do it to you. So the best thing for you to do is shut the fuck up and listen to the line. I'm telling the story, bitch. Yan ay isa sa mga eksena sa viral na Facebook Live ng mag-asawang influencers mula sa Twin City, Georgia sa Amerika. Hindi lamang ang sagutan ng dalawa sa live na ito ang rason kung bakit ito pinag-uusapan. Dahil ngayon, ang mismong video na yan ang isa sa mga ebidensyang sinusuri ng mga investigador upang mabigyan ng kasagutan ang mga tanong na bumabalot sa kaso ng influencer na si Duchess Dior. Kung titignan ninyo ang Facebook profile ng 27-year-old na si Zaria Khadija Carr o mas kilala online bilang Duchess Dior, marahil maiisip nyo na isa lang siyang typical na social media influencer. Sa kanyang mga photos at videos, makikita nyo ang kanyang mga glamorosong larawan, cute na imahe ng kanyang mga anak at kung ano-ano pang pinagkakabalahan niya sa buhay. Content tungkol sa beauty, lifestyle, motherhood at relationships ang madalas ibinabahagi niya sa kanyang 35,000 Facebook followers. Kung magbabase ka lang sa mga larawan sa kanyang page, aakalain mo na walang boyfriend o asawa si Zaria. Pero actually, kasal siya sa isa pang content creator na kilala online sa pangalang The Frenchman. Pinili ng 36-year-old na si Shamarcus Jamil Carr o Mark ang alias na The Frenchman dahil siya ay isang French Bulldog breeder. At tungkol din dyan ang madalas niyang pinupost sa kanyang FB page na mayroong 44,000 followers. Sa ngayon, wala pang masyadong available na impormasyon tungkol sa timeline ng relasyon ni Mark at Zaria. Ang alam lang natin ay meron ng isang anak na lalaki si Zaria bago naging sila ni Mark. Si Zaria umano ay isang dating corrections officer o opisyal sa isang bilangguan. Dito daw sila nagkakilala ni Mark dahil noong mga panahong yon ay nakapiit sa parehas na bilangguan ng lalaki. Nang makalaya ay doon na umano nag-umpisa ang relasyon ng dalawa, nagpakasal at nagkaanak. Ang kanilang anak na babae ay isinilang noon lang November 2024. Sa FB page ng lalaki, makikita ang mga larawan ng kanyang munting pamilya. Ang pinaka-recent na mga photos na naroon ng asawang si Zaria ay noong maternity shoot nito at baby shower, buwan ng Oktubre 2024. Sa mga pinupost nila, mukhang masaya ang mag-anak. Pero siguro naman, alam na natin ngayon na hindi lahat sa social media ay totoo. Madaming red flags sa relasyon ni Zaria at Shamarcus at isa na dyan ang criminal history ng lalaki na nag-umpisa 13 years na ang nakakaraan, at least ayon sa impormasyong nasa internet. Noong 2012, nasangkot si Mark sa isang shootout sa isang bar kung saan ilang tao ang tinamaan at maging siya mismo. Kinasuhan siya ng 2 counts ng aggravated assault at iba pang charges. Wala naman ang lumabas na article tungkol sa naging sentensya niya, pero ang sabi-sabi ay nakulong siya ng nasa 5 taon. Noong 2018, di umano ay naaresto muli si Mark pero hindi tiyak kung bakit at kung ano ang naging parusa. 2022, naaresto muli ang nooy kakaparol lang na si Shamarcus kasamang isa pang lalaki dahil sa pagtatangkang magpuslit ng mga kontrabando papasok sa Hancock State Prison. Ang dalawa ay nahulihan ng mga bawal na gamot, marijuana at cellphones. Ang nakakagulat, sa pagkakataong ito ay kasama niyang naaresto si Zaria Cummings. At oo, yan ang apelyido ni Zaria Carr nung siya'y dalaga pa. Ang babae umano ang naghatid sa dalawa patungo sa nasabing bilangguan, kaya itinuring siya nakasabwat. Muli, walang lumabas na news tungkol sa naging takbo ng kaso. January 2024, inaresto muli si Mark, this time para sa kasong pambubugbog na sinundan ng mga letrang FV, na ang ibig sabihin ay family violence. Kahit lumalabas sa Google search, hindi naman na mabuksan ng article na ito dahil naka-archive na. Pero syempre, marami ang nagspekula na ang biktima dito ay ang kanyang partner na si Zaria. May mga iba pang sabi-sabing pagkakataon na naaresto si Shamarcus, pero hindi ko na isasama dito dahil wala namang available na detalye tungkol sa mga ito. May tuturing ang violent offender itong si Shamarcus dahil sa mga naging kaso niya at paulit-ulit pa ang paglabag niya sa batas. Kung hindi pa yan isang higanteng red flag, makikita rin ang tensyon sa pagitan ng dalawa sa kanilang mga FB pages, sa kanilang mga posts at maging sa mga live streams na sila ay magkasama. Kaya nga, para sa kanilang mga followers, tila normal lang ang mga pangyayari noong araw ng Sabado, June 14, 2025. Ang mga huling posts ni Zaria ay nagpapahiwatig kung gaano ka-toxic ang relasyon niya sa asawa. Take note na ang oras sa Pilipinas ay 12 hours ahead ng sa Georgia, USA. So ang lahat ng mga ito ay pinost ni Zaria hapon ng June 14. I really be too loving and too forgiving. I'm a good-ass woman but to the wrong boy. What you know about carrying the load while being embarrassed, disrespected, and steady helping a man fight demons. You cannot make nobody happy that's not happy with themselves. You're gonna mentally and emotionally drain yourself holding on to nothing. Ito pa ang isa.
Somebody tell me how this boy getting all my texts and calls. Base sa comments, ang konteksto ng post na ito ay tila ba na-hack ni Sha Marcos ang telepono ni Zarya, kaya nalalaman ng lalaki ang lahat ng komunikasyon ng asawa sa teleponong iyon. I really don't know what to do, but I need help before I lose my life or freedom. My kids need me. Ito ay pinost umano ilang saglit lang bago ang live ni Sha Marcos. Kung babasahin, ito ay tila isang cry for help ng babae. At ngayong alam na natin ang nangyari sa kanya, may tuturing itong isang malagim na premonition ng trahedyang magaganap. Samantala, bandang 1:00 ng hapon na iyon, nag-post naman si Mark tungkol sa magaganap niyang live. Aniya, ito ay magiging, quote-unquote, story time. Ang FB live ni Sha Marcos ay nagsimula bandang 7:40 p.m. Nag-umpisa ang live na mag-isa si Mark at nagluluto. Maya-maya, dumating na si Zarya at di nagtagal, nagsimula ng magtalo ang dalawa. Sa loob ng mahigit 1 oras, pinanood ng kanilang viewers ang mag-asawa na nilalabas ang baho ng isa't isa. Partikular na ang pambababae umano ni Mark at panlalalaki naman ni Zarya. Ibinulgar pa ng lalaki na merong STD ang asawa at hinawaan daw siya nito. Sinabi rin niya na, quote-unquote, her family put roots on me, na ang ibig sabihin ay kinulam o sinumpa siya. Aniya, ayaw daw siyang makitang magtagumpay ng pamilya ng babae dahil ayaw ng mga ito sa kanya kaya nila ginawa yon. Habang nagsasalita si Sha Marcos, walang tigil din ang pagsigaw ni Zarya sa background at kinukontra ang lahat ng sabihin ng lalaki. Makikita pa sa live na kumuha ng patim si Mark na para bang tinatakot ang asawa na manahimik. Nakita ito ni Zarya at tila ba nang aasar pa na tinanong si Mark kung sa kanya ba ito. Ito ang sagot ng lalaki. If I get off the live, you ain't gonna make it out the door and I'm gonna do it to you. So the best thing for you to do is shut the fuck up. Tila pinagmamalaki rin ng lalaki na sinasaktan niya ang asawa. At meron pa nga daw isang beses na 3 oras niya itong binugbog. Walang kahiya-hiya pa nitong sinabi na, this is the type of bitch that gets beat, habang nakaturo sa ina ng kanyang anak. Makikita rin sa video na lumalaklak ng alkohol si Sha Marcos. Ang mga tao namang nanonood, tila sanay na sa ganitong eksena sa live ng dalawa. Kaya matapos ang pagrarant ni Sha Marcos, hiniling nila na si Zarya naman ang magbigay ng kanyang panig. Ang pangangaliwa din ng asawa ang pangunahing reklamo ni Zarya at inuuna pa daw nito ang kanyang mga babae kaysa sa pagtulong magbayad ng kanilang bills. Napakaseloso din daw ng lalaki. Bukod dyan, problema din daw ang pagsusugal nito. May pagkakataon pa na tila kinutian ni Zarya ang asawa dahil sa iniinom nitong, quote-unquote, big pills para sa kanyang mental health issues. Puno ng bulyawan ng kabuuan ng video at sa totoo lang, kung mapapanood ko to nang hindi ko alam ang kinahinatnan ay isipin kong umaarte lang ang dalawa for entertainment. Lalo't panay ang ngiti ni Zarya sa video. Ayon sa marami, ang huling bahagi ng live ang pinaka nag-trigger sa nangyari. Heto at panoorin nyo. Now you don't want the phone back. Oh, I ain't get to tell you. I ain't get to tell about Udi. Then I swear you're that. I gotta die about that. You told my shit. Give me my I phone. gotta die if I tell what happened. Give me my phone. That's crazy, y'all. I ain't really gonna die behind this, so y'all won't know that tea right now. Give me my phone. Mark done got quiet. Where he at? He right here. He getting mad. He don't like the truth coming out. Sa puntong yan, 1 oras mahigit na ang ine-expose ng mag-asawang isa't isa na tila ba ito ay isang kompetisyon. Binanggit ni Zarya na hindi pa napag-uusapan ang nangyari kay OD o Udi at halatang parang nag-iba ang mood ni Mark kahit hindi natin siya nakikita. Base sa reaksyon niya, sa tono ng kanyang boses at maging sa muka ni Zarya. Tila alam ng babae na natumbok niya ang pinaka-ikakagalit ng asawa. Wika ng lalaki, I swear you'll die. At sabi ni Zarya, I'm gonna die if I tell what happened. At sabi nga niya, hindi niya na daw muna i-expose ang tungkol doon. Maririnig pa ang mga huling salita ni Zarya. He's getting mad because he doesn't like the truth coming out. Pagkasabi nun, tila biglang hinablot ang teleponong hawak ni Zarya para sa live at natapos na ito. Ayon sa mga ulat, may mga viewers daw na nag-alala. Pero marami din ang hindi ito ginawang big deal dahil hindi naman daw ito ang unang beses na nag-away at nagkasakitan ng mag-asawa sa live. 9:30 ng gabing yon, nakatanggap ng tawag ang mga pulis mula sa isang kapitbahay ni Zarya dahil sa isang domestic disturbance sa bahay ng babae. Pagdating doon, naabutan nila si Zarya na unresponsive at kalaunan ay idineklara na itong wala ng buhay. Wala naman sa bahay ang asawang si Sha Marcos pati na rin ang sasakyan ni Zarya na isang itim na 2021 Dodge Challenger.
Dahil dyan, nagkaroon ng statewide alert para kay Marcos at sa sasakyan na pinaniniwala ang gamit nito. Bandang 11 p.m., namataan ang sasakyan sa Wayne County, 80 miles mula sa crime scene. Nang tangkaing lapitan at arestuhin ng mga pulis si Marcos, dito niya na daw binilang sarili sa ulo. Agad siyang sinugod sa ospital subalit binawian din ng buhay. Hanggang sa paglabas ng video na ito, wala pa rin nilalabas na opisyal na cause of death ni Zarya. Pero kahit na gumugulong pang investigasyon, pinaniniwalaang murder-suicide nga ang nangyari. Naging palaisipan naman sa mga tao kung sino ang sinasabi ni Zarya na OD at kung bakit parang nag-snap si Marcos nang narinig ang pangalan na ito, na nauwi nga sa pagtapos nito sa sariling asawa. Ang unang haka-haka ay isang sitwasyon daw ng DL ang tinutukoy ni Zarya. Ang DL sa slang ay down low o yung mga straight na lalaki pero sexually interested pa rin sa ibang lalaki. Baka daw isa itong malaking sikreto ni Mark na gagawin niya lahat para lang manatiling lihim. Subalit ilang araw matapos ang krimen, isang TikTok video ang lumabas ng pinsan daw ng kaibigan ni Marcos na nagngangalang OB. Nandyan sa screen ang kanyang TikTok username. Ayon sa babae, OB daw ang pangalan na gustong sabihin ni Zarya, hindi OD. Aniya, malakas ang paniniwala niya na ang T o i-expose dapat ng babae ay ang katotohanan na si Marcos ang nag-set up kay OB na nagresulta sa pagpatay nito. Galit na galit ang babae sa TikTok video dahil dumalo pa umano si Marcos sa funeral ni OB. Para sa kanya, ito ang rason kung bakit tinapos ng lalaki ang asawa at nang huhuliin na siya ng mga pulis, kinuha niya na rin ang sarili niyang buhay. Ginawa niya daw lahat ng yan para pagtakpan ang ginawa sa kaibigan. Hindi pa napapatunayan ang kredibilidad ng video na ito, ngunit marami nagsasabi na hindi na sila magugulat kung ito ay totoo. Wala rin namang 100% na makakapagpatunay kung ano ang motibo, dahil pareho nang wala ang mag-asawang Carr. Ano man ang pinagugatan, malinaw na ito ay isang kaso ng isang toxic na relasyon kung saan naging normal na ang violence, at ito nga humantong sa isang trahedya. Sa huli, ang mga pinaka-inosente ang magdadala ng bigat ng mga maling desisyong ginawa ng mga taong dapat ay sila ang inuna. Kung kayo ay nasa sitwasyon na tulad sa kasong ito, may mga numero na pwede niyong tawagan at ililink ko yan sa description. Maraming salamat sa panonood. Bye!